CSS LAN 45. Ano yung susunod natin? Yung ano sir, HCP. At roles pa rin tayo. Next. At roles pa rin tayo. So makikita nyo dito, configure networking. Nandun na yung IP. Opo, napalitan. Napalitan na yung server Malas na IP. naman. Pati Kaya yung problema computer naman name ang sa darating sa akin. Hercules database. Kumaingay ko. Alright. So, magka-add roles pa rin tayo dun sa server manager. Roles, and then add roles, and then the HCP, and Panibago. ito, wala yung file services, no? Kailangan i-check natin Opo. kung hindi siya nakaselect. Dapat may file services tayo. Kung hindi natin i-add dito, hindi a-under yung File sharing natin. And then print and document services. Okay, next. And then next, ayun siya, yung 195, no? Yung sinasabi kong dapat tama yung IP. Opo. Ito, nag-iba na siya, yung 127 preferred DNS server. Saan yung nakikita yung preferred DNS server? Static. Doon sa pag-static, tama? Very good. Okay, balik tayo doon. Balik tayo doon. Configure network. Properties ng network adapter ay internet version Napalitan. 4. Napalitan siya ng 127. Rolling ko lang. So, 195.0.1.5. Okay. Balik natin sa server. And then okay. And then okay. Babalik tayo doon sa Server. ay, doon sa server manager. Palitan mo yan ng 195.0.1.5. No, hindi mo lang basta papalitan ito. Dapat yung sa static yung network adapter. Unahin mo yun. And then validate. Kapag magkaiba sila, hindi magbabalid yan. Kailangan valid siya. And then next. Back na. Next. Queens is not required. Next. Ito. Yung configuration ng DHCP. Ito na siya. Walang Kasama siya dito sa 2008. Mag-add ka na ng scope dito. Kung magulo Dito na kagad siya. Mas madali siya dito. No, scope name is Hercules Scope or DHCP. Scope. Starting natin is 195.0.1. O 10 na tayo. 10 to 195.0.1.19. Or depende kung ano yung nakalagay sa range. Default gateway, kailangan ilagay ito. Kahit optional na nakikita, ilagay nyo para less yung errors later. Ano yung default gateway natin? 1 siya. 5. May pala data din. 1. Okay, ito yung browser IP, network IP, default gateway. Alright. Okay, na-add na siya. Ayun, na-add siya dito. And then, next lang. Enable DHCP version 6. No, hindi tayo mag-version 6. Disable. Version 4 para less error tayo. Then next, and next. Sa print naman yung pag-add ng rules. Next, next. Okay lang yan. And then install. So na-add yung roles na na-add naman is DHCP server, print, and file. Okay? And then close. Okay. Since tapos na tayo dito, right? 30 points na yun. Dito na tayo sa pag-configure. Since na-configure na yung DHCP, DNS na tayo. Okay? Paano yung pag-configure ng DNS? Dito sa start, and then administrative tools, and then DNS. Again, start, administrative tools, and then DNS. Ang init. Ayan.
server. Ayan. Yan yung una muna yung reverse. Click yung reverse and then right click. And then new zone. Next. Next. Para lang siya. Next. Diba? Iba lang yung pin. 195. 1.5.0.1. Next. Next. Finish. Ayun na siya. Dapat meron kayong setting na ganyan. And then, forward lookup. I-maximize ninyo. And then sa Hercules, dito sa blank, sa right pane, right click, and then new host A or A. Double. Tama. And then, yung IP, 195.1.5. correct, server, server ID. Server ID. And then, check yung dalawa create associate PTR and then allow and authenticated user. Add host, dapat successful. Okay. Opo. Then okay. And then ito yung sinasabi kong test after ng DNS. Yung pin. Yung ping. Sa command prompt, ping www.hercules.edu. Kaya pa. Sir, Nasa labas ako. Yes, sir. Dalawa, sir. Nasa ano siya? Nasa Windows. Sir. Ito yung kahirapan sa VirtualBox. Net. Nakakalito. Yes. Pag kayong magtatrabaho, yung pagsisiyaw-sito ninyo, yung router and access point sa labas, yung gagawin. Net. Yung sa loob lang ng VirtualBox, yung static. Yan lang sir, yung ginagawa. Itong ginagawa ko. Pero yung pag-configure again ng router at access point, Sa labas na, sir. yung siyaw-sito nyo, sa labas siya. Ne. Yes sir. Wala gawa natin yun. Okay, huwag kayong palilito. Ping. Ping. Kung nag-ping ito, okay, sure na, for sure ma-work yung Hercules na. Okay. So, okay na itong testing natin sa DNS. Ano pa yung... Ano na tayo, sir? Ano na tayo? File sharing na tayo. Sharing. No, again, ginagawa natin yun para mayroon pang may storage yung mga users. May pagsasave sila. Okay? Close na natin ito. And then, again, paano po gagawa muna tayo ng folders. No, doon sa computer, dito sa Ina mo. sharing. Ulitin mo, hindi mo naka-play. Yan. New tayo dito. Folder. Third year, huwag ka magulo, gago ka na. Ulit mo doon. Then view again. Direction. One direction. Then configure natin to. Ito yung mga folder sharing na kailangan configure. Properties, and then sharing, share button, and then everyone. Pag-isa yun at with then right. Share. No read. Done. Ayun na yung path. Kukunin po yun. Pero, check nyo muna yung advanced sharing kung na-share na. Na-share na to, no? Kaya permission, naka-allow na siya. Kapag hindi, kailangan nyo i-share and then allow all yung permission. O yan, kakopy na lang natin ito. And then, paste natin siya sa notepad, right? Yung mapping, lagay na natin yung backslash and then %username para hindi na natin tatype later. Balik na tayo dito, close, and then yung isa naman, redirections, properties, sharing tab, share button, drop down everyone, add, read and write, share, and then done, and then advance, okay na to. Yan, kakapit natin yung path, and then close, dito sa redirection. Okay, nakagawa na tayo ng storage ng mga users natin. Gagawa na tayo ng users.
Pero bago tayo gumawa ng users, kailangan may organizational yun sila, which is student. Okay? Yun yung isipin ninyo pag nag-sales trade kayo. Alright? So, start administrative tools, and then Active Directory, users and computers. Dito sa Hercules, expand ninyo, and then punta kayo, click nyo yung Hercules. And then, right-click, new organizational unit. Kasi nga, doon nyo ilalagay yung mga users. So, uncheck nyo yung protect container, and then, students. Okay. Ayan na siya. No, kung hindi naka-highlight yan, i-highlight nyo muna. And then right-click, new. New users. Si, ano? Christian. Rodrigo. Christian Radio Sierra. Si, kawasagan. Jesse. Jesse, ganyan. Ako. Pineda. So. Ayan. So, J, kahulugan. Jiggy So. Right, G kahulugan. And then next. And then, Chico. yung password natin is CSS/45, CSS/45, uncheck nyo yung una, and then check nyo yung dalawa, and yung second and third. Next. Finish. Gawa tayo ulit. Pwede dito, pwede sa loob ng Tagal pa ba yan? ito. New users. Ito naman siya. Rodrigo. O ba? Yan. John John Angel. Ganyan, alright? Huwag ka magulo. Yun ako kasi nito eh. James. 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 Jones. Bakit tayo yun? Then CSS lang, 45. 48. Start, Kaya 45. na naman yun eh. Palit mo yun. Jumanji. Check. User. Password. Next. Magpaparika pa ko mamaya. Next, and finish. Okay, configure na yung users natin, right? Sir. GPO Na hindi pa. Nagawa pa lang natin yung users. Hindi ko configure natin ngayon yung users. So, Pindot. Jesse, right-click, properties, Tapos. Profile. Y, and then punta kayo sa notepad, copy ninyo, then paste, apply, ayun, J kahulugan, and then Okay. Okay. and then C, GUI. Properties. Profile. Connect. Y. Z na? Sir, mapping yun, sir. Na, Ay, gusto yun. Mapping yun. J yung back, then okay. Okay, configure na sila. Tapos na. GPO na tayo. Then, yung mapping na tapos na tayo. Sa GPO, so close. And then, minimize dun sa start. And then administrative tools. And then group policy management. Get, start, administrative tools, group policy management para sa GPO. So, maximize natin to, maximize yung forest, no? Maximize yung domains, and then Hercules. Dito kayo gagawa na GPO. Create a GPO in this domain. Dun sa domain na Hercules.edu. Ayan. So, student, kasi yun yung policy na kailangan na i-configure natin. Yung student lang, hindi yung buong Hercules. Okay, kung may faculty organization kayo, pwedeng separate policies yun. Ganun siya. No? Kaya kailangan may organizational unit. Student GPO. Yan. And then, okay. Click nyo yung student GPO, right click, edit. And then doon sa user configuration, no? Hindi doon sa computer. Sa user configuration, yung profiles, ay policies. Sorry, policies. Extract nyo, expand. And then yung window setting, expand. And then yung folder redirection. Kasi nga, yun yung kinapin natin redirection kanina. Sa desktop, highlight, right click, properties, and then configure
basic, yung root path, yun yung Selection cell. correct. Oh, wala. Paldo. Yun. Okay, copy, and then paste. Huwag niyo munang i-apply kasi dun sa settings tab, uncheck niyo yung first and then check niyo yung last. Or third. And then apply, doon kayo mag-apply and then okay. Tapos, yung Yung 30. duration, 6 points ka na, pasado ka na. O, ilang minutes yun? Hindi ko po alam. 20, 25, 30. Walang mga isang oras yun. Okay lang, menu naman. Okay? Okay lang. Mabilis lang siya, basta organized kayong magtrabaho. Okay, pupunta na tayo sa Windows 7, dun sa kabilang computer. Open natin yung Windows 7. Ito yung desktop. Or yung laptop. Normal. Starting window. CSS Lab 45. This is Windows 7. Sa Windows 7 na tayo, kayo dun sa kabilang sa desktop. Okay. Dapat makuha nyo to. No? Ibig sabihin, nakuha niya yung domain. Kapag hindi niya nakuha yung domain, make sure yung sa server ninyo, naka-domain siya. Kung hindi, ano yung gagawin na troubleshooting? Tapos, ncp.cpl and then disable. Okay? Kung hindi pa rin siya nag-work, mag-release preview sa ipconfig. Sa command prompt, ipconfig /release and then ipconfig/review. Okay. Kapag hindi nag-work, may mali dun sa mga connections or dun sa DHCP na ginawa ninyo, kinonfigure ninyo. May mali doon. So, public tayo, and then close. Ayan, again, dapat naka-domain itong internet adapter natin. Okay? And then, saan tayo pupunta? Paano mag-join? Mag-join na tayo, sir. About Yes, pwede. Pero yung shortcut natin na command. internet sa system. Yes. sysdm.cpl. Kahit hindi na sa command prompt, dito na. Pwede naman. sysdm.cpl. Ano na siya. Alright? And then change. Huwag niyo papalitan yung computer name, okay? Domain lang. Domain. Domain is Hercules. Ayan, nakukuha niyo dapat yan. Kapag hindi niyo nakukuha yan, hindi siya nagko-connect sa domain. So, admin is administrator. And then css.45. Again, domain is Hercules.net. Papansin. Okay. Welcome to the domain. Start. Close. Start. Wala isang oras yun. Lamang 30 minutes yun. Di pwede nga din yun sa administrator talaga. Hindi. Administrator kasi yung sa server 2008 is administrator yung user doon. 2019 sir, admin. Administrator din yung nakalagay na user sa server. Okay? Administrator. So, control alt delete. Again, yung control sa right keyboard. And then delete. And then, naka-PC client pa tayo. So, switch tayo. And then, other user. And then, si J. Kahulugan. J. Kahulugan. The password is CSS lang. 45.
Ting ning. Okay na? Para malaman nyo kung okay na siya. Sa start, makikita nyo yung user. Ayun. And then, pag pupunta kayo ng documents, sa computer, meron siya drive. No, yung pinag-figure natin na mapping. Ito yun. Hercules mapping. Yung Y sa kanya. So, kapag nag-create tayo ng new, and then sabihin natin, rich text, map. Okay? And then sa desktop, yan, nagawa tayo ng new file, which suggest, Yes. kaya, Pag hindi ko redirection, red. Okay, test natin, i-check natin doon sa server. Balik tayo sa server. Sa server, close na natin ito. Close na natin ito. Ayan. Doon sa folder ng server, doon sa mapping, Jcahulugan, ayun. Nandun yung pag-create natin. And then, doon sa redirection, Jcahulugan desktop, ayun. Hulugan red. Okay? Doon sa remote desktop, babalik tayo muna sa client o sa desktop, and then search ninyo remote desktop, Connection. allow remote access to your computer. Yun yung pipiliin mo muna. Allow remote access to your Gulo na computer. ito. Click nyo yun. Dahil nga user lang ito, kailangan ng administrator access. So, para may change natin yung settings. Administrator access lang 45. Ayun. Kung minsan, don't allow siya. Dapat nandito siya sa allow connections from computers running any version of remote desktop, less secure. Okay? Kung yung assessor gusto niya is yung mga users magkaroon din ng remote desktop access, pwede kayo dito. Mag-select users and then mag-add. Si Jcahulugan. Then, check name. Hulugan. I-check niya and then okay, ma-add siya nun. Pwede siya mag-remote desktop. Pati si J. Babae, i-add mo. Kung sasabihin na. J or Donyo. Okay. So, allow. Ikaw Apply, okay? Ayan, mag-remote na tayo. Punta, balik. Again, nasa desktop tayo, or sa client. Punta tayo, balik tayo sa server. Balik sa server. And then, sa natin ito. Punta tayo sa start, and then, remote desktop connection. Remote desktop connection. Again, nasa server na tayo. Yung i-remote natin is yung client net. Ano yung computer name ng client? PC. pc.hercules.edu. So, yun yung i-remote natin. Connect. Yung administrator yung magpo-connect. Kung in-add nyo si Jessie, dun sa users, add users, pwede siyang mag-remote. Okay? Pero hindi natin ito. Pinakita ko lang sa inyo. So, si administrator lang. CSS lab 45. And then, okay. Tulog ka natin. Bull. Ayun. Time check. Login message. Another user is currently logged on. Okay. This user has to disconnect. Do you want to continue? Yes. Tapos tatanungin niya na may gustong mag-remote sa kanya doon sa desktop.
Okay, i-okay yun lang yan. And then, Right. na-lock siya, punta kayo sa server, dapat mag-connect na siya. Nag-connect na siya doon sa Windows 7. Okay? Windows 7 na to. Clear? Ano yung IP address ni Windows 7? CMD IP config. Yung binigay niya IP is 195.0.1.30. 30. Okay, dahil nag-start tayo from, ba't naka 20 tayo? Di ba, 1 siya. Ito po, gateway 1 na tayo, di ba? Yung dati to, yung dati kong ginawang default gateway. No? Anyway, dapat nasa range yung mga IP, which is from 10 to 19. Okay. Better. Okay. Na pag remote desktop tayo, nang hindi umabot na 1 hour. 1 hour or 50 minutes, may wala nang action. May time pa kayo, may 10-15 minutes pa bago mag-end yung nag-start tayo around 9, 10 sir, 10. 25, ganyan, no? Kasi bigay ako ng scores ninyo. Okay? So, gagawin nyo yan. Ito. Kailan? Paldo. Kailan? Ay, tapos na pa.